Para po sa topic natin na Holy Spirit, ang question po natin ay, how have you listened to the voice of the Holy Spirit recently? Paano ka nakinig sa tinig ng Santong Spirito recently? At anong nangyari, no? So sa akin po, may mga pagkakataon recently na pag may nakikita ako na magpapagalit sa akin, no? Nakakainis sa paligid ko, hindi ko nababanggitin, no? Basta something na nangyayari sa paligid ko, nakakainis, nakakagalit, na gusto mo na magalit, you know? Pero yung tinig ng Santong Espiritu ang nagsasabing, huwag kang mainis, huwag kang magalit, magpakumbaba ka, huminahon ka, control yourself. Yung ano po kasi, yung emotion kasi natin, mga tao, again, mahina po talaga tayo, mga kapatid. Pikunin tayo, mainisin tayo, tayong mga tao, mahilig gumante. Yan yung ugali natin eh. Yung laman natin, gustong makipag-away palagi. Pero yung Santong Espiritu, ang udyok lagi sa atin, magmahal, kontrolin yung sarili, magpasensya. Ang Santong Espiritu, ang gusto, maging mabuti sa kapwa. So tayo po, sa laman natin, ang gusto lagi ay gumanti, makipag-away. Gusto natin to get even, no? Pero yung Santong Espiritu, laging Christ-likeness. Gusto ng Santong Espiritu na maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kabanalan. Now, so recently, yun ang pangusap sa akin ng Panginoon, no? Huwag kang magalit, huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo, huwag kang maninigaw, huwag kang self-control, more on self-control. Pero alam nyo po, pag sumunod ka sa tinig ng Santong Espiritu, imbis na makaaway mo yung mga tao, magiging kaibigan mo. Kasi sa panahon na, I'm sure lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga kinakainisan tayong mga tao, may mga taong nakakapagpakulo ng dugo natin. Pero alam niyo po, pag sinunod natin ang tinig ng Santong Espiritu, yung mga tao sa paligid na yun, mababago. Kasi mahahawa sila sa kabutihan na ipinapakita mo sa tulong ng Santong Espiritu. Imbis na makaaway mo sila, magiging kaibigan mo sila. And later on, may impluwensyahan mo sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. May impluwensyahan mo sila ng mga bagay patungkol kay Hesukristo. Kaya mga kapatid, kung susunod tayo sa Santong Espiritu, laging maganda po yung kahihinatnan. Kung susunod po tayo sa Santong Espiritu, makikinig sa tinig ng Santong Espiritu, laging dadalhin tayo dyan sa sentro ng kalooban ng Diyos. And every time we follow our flesh, lagi po tayong dadalhin yan sa distraction. Lagi po tayong dadalhin yan sa pagkakawatak-watak, hidwaan, pangit yung kakahinatnan. Sa Santong Espiritu, laging maganda. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung landas ng Santong Espiritu, yun lagi ang mahirap. Mahirap sumunod sa Santong Espiritu. Mahirap sumunod sa tinig na sinasabing magmahal ka, imbis na magalit ka. Magmahal ka, gawan mo ng kabutihan yung mga taong umuusig sa'yo. Gawan mo ng kabutihan yung mga taong nagwi-wish na masama laban sa'yo. Yung tinig na yun ng Santong Espiritu, laging mahirap gawin yun. Mahirap magmahal, mga kapatid, mas madaling magalit, sa totoo lang. Mas madaling mainis. Mas madaling gumawa ng masama. Laging mas mahirap ang magmahal. Pero alam niyo po, pag pinili natin yung tinig ng Santong Espiritu, laging maganda ang kinahihinatnan. At kahit pa hindi mabago yung mga tao sa paligid natin, ang unang mababago talaga, mga kapatid, tayo na sumusunod sa Panginoon. Laging tayo yung mababago. As we follow the voice of the Holy Spirit, we will become more and more like Jesus. Sa mga kapatid, tandaan natin, yung Santong Espiritu, pag sinunod mo, hindi ka dadalhin sa kapamakan. Dadalhin ka sa kaligtasan. Hindi ka dadalhin sa para pahirapan ka, no? Kundi dadalhin ka sa sentro ng kalooban ng Diyos kung saan ikaw ay mapapagpala. So, wag po tayong manghinawa, wag po tayong sumuko sa pagsunod at pakikinig sa Santong Espiritu. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung mayroon po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. At yun po, magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotions.